why should we? Di ba? It will be very unbecoming. Karapatan ng isang tao yun. Umano'y tangkang pagpigil sa siklista na maghain ng reklamo laban sa dating pulis na naglabas at nagkasa ng baril, itinanggi ng Quezon City Police District. Meron talaga na maghahasik ng lagim, meron talaga na mamimili ng boto, meron talaga na hindi susunod sa mga patakaran. Kung kaya kailangan talaga namin ng PNP, ang AFP, ang Philippine Coast Guard, ang pinagsamasamang lakas ng lahat ng law enforcement authorities. Unang araw ng paghahain ng Certificates of Candidacy para sa barangay at sangguniang kabataan elections dinagsa. COMELEC nagbabala sa mga kandidato kaugnay sa premature campaigning. Habagat pinalalakas ni Goring, panibagong bagyo, posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility sa Huwebes. Well, sa tingin ko mukhang malabo ng matuloy yung sinasabi nilang proposal nila na magkaroon ng joint exercises with us. Joint exercise sa pagitan ng Pilipinas at China malabo pang mangyari ayon sa Armed Forces of the Philippines. Kinansela na ng Philippine National Police ang license to own and possess firearms at firearms registration ng motoristang bumunot at nagkasa ng baril sa isang siklista kamakailan. Ayon kay PNP Firearms and Explosive Office Chief Police Brigadier General Kenneth Lucas, kinumpiska na din ang 3 pang baril na pagmamay-ari nito. Ito ang balita ni Leia Ilagan. The Chief of the Philippine National Police, General Benjamin Acorda, ordered the Firearms and Explosive Office to revoke immediately the LTAP of the individual who was seen pulling his gun. And the individual was identified as Wilfredo De Hoya Gonzalez. Tapos na ang pribilehiyo para magmay-ari ng baril ang dating pulis na si Wilfredo Gonzalez. Si Gonzalez ang motorista na nakunan sa viral video na bubunot at nagkasa ng baril sa isang siklista dahil sa sagutan sa trapiko sa Welcome Rotonda noong August 8. Ayon kay PNP Firearms and Explosive Office Chief Police Brigadier General Kenneth Lucas, malinaw na mali ang ginawa nito dahil lamang sa gitgitan at sagutan sa trapiko. Kaya naman kahapon, kinansela na nila ang license to own and possess firearms at firearms registration ni Gonzalez. Kinumpiska na rin ng FEO kaninang umaga ang 3 pang baril na pagmamay-ari nito. This morning, we confiscated all the firearms under the name of Mr. Gonzalez, which consists of 4 firearms, 3 caliber 45 and 1 9mm pistol. Ang una po, ito po yung Rock Island, caliber 45. Ito rin po yung Remington, also a caliber 45. And lastly, an Armscore, caliber 45. Yung isa pong firearm niya was deposited at the Quezon City Police District. Kinumpirma naman ni PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Red Maranan na dating pulis si Gonzalez. Well, base dun sa official records na na-pull out natin, dati nga siya report ng PNP and he was dismissed sometime 2018. So kung ano man yung kaso, pinupull out na namin. But initially 2018, he was dismissed from the service. Sa naunang press conference ng Quezon City Police District, sinabi ni Gonzalez na nagkaayos na sila ng siklista kaya't hindi na umabot pa sa pagsasampa ng kaso ang insidente. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Balikan natin ang ulat ni JP Nunez kaugnay ng umano'y hindi pipigilan ng Quezon City Police District ang siklista sa viral video na kinasahan ng baril na maghain ng reklamo. JP? JP, wala pa bang naghahain ng kaso?
ring naghahain ng reklamo laban doon sa dating pulis na nakuwanan nga sa viral video na naglabas ng baril at nagkasa ng baril doon sa nakaalitang siklista ayon sa Quezon City Police District. Maging yung siklista mismo hindi pa rin naghahain ng reklamo laban doon sa dating pulis. Iganiit ni QCPD District Director Police Brigadier General Nicolas Torre III na hindi nila pinipigilan ang siklista na kinasahan ng baril sa viral video na maghain ng kanyang reklamo laban sa driver na isang dating pulis. Ang QCPD pa nga anya ang nakikipag-ugnayan sa siklista kung nais nitong magsampa ng reklamo. Ngunit ngayong araw ay wala pa namang inihahaing reklamo ang siklista laban kay Wilfredo Gonzales na isang dating pulis. Why should we? Di ba? It will be very unbecoming. Karapatan ng isang tao yun. At saka, hindi naman namin kaano-ano si Gonzales. Wala naman kami rito pakialam sa kasong to. Kung may mag-complain, ipafile natin as we see it. Sa naunang pahayag, sinabi ni Attorney Raymond Fortun, ang abogadong nag-alok ng tulong sa siklista na plano niyang maghain ng reklamo sa LTO, sa pulisya, sa Kongreso at sa Senado para imbestigahan ang insidente at huwag maulit sa ibang mga siklista. Ipinaliwanag Ano si Gonzales wala naman kami rito pakialam sa kasong to. Kung may mag-complain, ipafile natin as we see it. Sa naunang pahayag, sinabi ni Attorney Raymond Fortun, ang abogadong nag-alok ng tulong sa siklista na plano niyang maghain ng reklamo sa LTO, sa pulisya, sa Kongreso at sa Senado para imbestigahan ang insidente at huwag maulit sa ibang mga siklista. Ipinaliwanag ni District Director Torre na sa ngayon ay hindi pa nila pwedeng hulihin at ikulong ang driver dahil wala pa namang reklamo. Pero dahil maituturing na anya itong public crime ayon umano kay Attorney Fortun, aabangan din ng QCPD kung mayroon pang ibang individual na maghahain ng reklamo. Kung ayaw na siklista, I would surmise na dahil ito ay public crime according to him, he can file the case in behalf of the cyclist. Samantala, nilinaw din ng QCPD na patas ang kanilang pagtrato sa mga lumalabag sa batas. Ito'y kasunod ng mga reklamo ng ilang netizen sa social media na tila napapaboran umano ang mga may kapangyarihan dahil nagpa-presscon pa ang QCPD nung sumuko kahapon ang driver. Nang sumurrender sa akin kahapon, nandito ang media, dumating ang mga media at nalaman nila. So, nag-request sila ng interview. Ano gagawin ko? Kung hindi ko naman ipa-interview, sabihin naman, tinago naman. Dami if you do, dami if you don't So, tanggap na natin yan. Ganyan talaga ang social media. 100 million Filipinos with 100 million and one opinions. Monica, sa ngayon nais din ng QCPD na humarap sa kanilang tanggapan yung may-ari ng original na video na nai-upload sa social media para magamit sa investigasyon. Ayon kay QCPD District Director Torres, maaari kasing meron pang karugtong yung video para magbigay linaw doon sa totoong nangyari at magagamit nila yon sa ginagawa nilang investigasyon. At hindi pa anya nila maaaring panghawakan yung naging pahayag nung dating pulis na si Gonzales na naglabas nga at nagkasa ng baril na nagkaayos na sila nung siklista. Dahil nga yung QCPD ay wala pa namang nakukuhang statement mula dun sa siklista na kinasahan ng baril. Yan muna ang ating latest live mula dito sa Caloocan City. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, JP Nunez. Naghihintay pa ang Philippine National Police ng specific guidelines mula sa Commission on Elections kaugnay sa money ban sa barangay at sangguniang kabataan elections. Sa isang panayam, sinabi ni PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Red Maranan na sa COMELEC manggagaling kung paano ipatutupad ito. Tiniyak naman ni Maranan na buo ang suporta nila sa panukalang ito ng komisyon.
Nagsimula na ngayong araw ang election period para sa barangay at sangguniang kabataan elections. At kaugnay nito, makakausap natin si COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Magandang hapon po, Chairman Garcia. Magandang hapon, Sir Bernard. Magandang hapon sa Ito ang Balita at sa lahat ng mga kababayan natin. Opo, Chairman, ano po ang assessment nyo sa unang araw ng COC filing at ng pagsisimula ng election period? Naku, Sir Bernard, blockbuster. Hindi namin inaasahan na ganyan kadami. Talaga namang umaapaw, halos 3 araw itong filing na nangyari nitong araw na ito sa sobrang dami ng mga kababayan natin nag-interest na tumakbo ngayong barangay at SK election. At ito, Sir Bernard, hindi lamang dito sa NCR. Nationwide, kahit sa Tawi-Tawi, Basilan, Sulu, Lanao, Maguindanao at iba pang parte kahit sa Luzon ay napakadami na nag-file ngayong araw na ito. Opo, Chairman, kaugnay po niyan, kumusta naman po yung implementation ng gun ban? May mga nasita na po ba sa mga COMELEC checkpoints? Kanina kausap natin, Sir Bernard, ang NCRPO Chief, si General Nartates, at ang sabi niya, mula alas 12 kaninang madaling araw hanggang mga bandang alas 11 o alas 12 ng tanghali, 5 na ang nasakutan nila, 5 na ang nahulihan nila ng baril at nawalang exemption mula sa Commission on Elections. Kailan naman po ilalabas, Chairman, ng COMELEC yung listahan ng areas of concern para sa BSKE? May initial data na po ba kayo? Saang mga probinsya o lungsod ang pinakamatitindi ang magiging labanan ngayong parating na halalan? Nung nakaraang linggo po, nagsabi na ang Chief PNP natin, si Chief PNP Acorda, na binabantayan nila ang Negros Oriental, syempre, at itong Bangsamoro. Nung nakaraang araw naman na tayo ay nakipag-command conference sa kanila, ay sinabi nila meron silang 27 na areas of concern. Ika nga pula ang kulay ng mga lugar na ito. So, pero hanggang ngayon, hindi pa nila sinasabit sa atin yung opisyal na listahan. Siguro, hanggang ngayong linggo ito, malalaman ng sambayanan natin ano talaga yung mga 27 na sinasabi nila. Opo. Chairman, ano naman po ang desisyon ng COMELEC sa Negros Oriental? Tuloy po ba yung barangay at SK elections doon ngayong Oktubre? Ngayon pong katapusan ng September natin i-announce ang desisyon ng Commission on Elections kung itutuloy natin ang barangay and SK elections dyan po sa probinsya na nabanggit po ninyo. Subalit ngayong araw na ito, natuloy po ang filing ng candidacy dyan at napaka-peaceful din po ang naging filing at napakadami rin mga kababayan natin ang pumunta sa bawat opisina ng local COMELEC upang mag-file ng kanilang certificates of candidacy. So, sa kasalukuyan po kasi bumababa ang crime rate sa probinsya at talagang halos kumparado sa mga nakaraang ilang buwan, ngayon po halos kakaunti na lang yung crime rate diyan po sa lugar. Opo. Chairman, bilang panghuli na lang po, nasa inyo po ang pagkakataon, baka meron pong gustong ibilin o mensahe sa ating mga kababayan na kakandidato ngayon, gustong maging lingkod bayan, at the same time, doon din naman po sa ating mga kababayan na boboto, Chairman. Paulit-ulit po natin sinasabi, Sir Bernard, sa ating mga kababayan na pag po nag-file na ng kandidatura, yan po mga kandidato, kayo pong mga nag-file ngayong araw na to, kayo po'y kandidato na. And therefore, bawal umikot, bawal magkakabit ng kuno-ano, bawal mamigay ng kuno-ano sapagkat pwede po kayong ma-disqualify. At the same time, pwede kayong makasuhan ng kasong kriminal, premature campaigning po yan. Kaya naman mas maganda po sa October 19 to 28 na lang kayong mangampanya, mas matatandaan kayo ng mga kababayan natin. Para naman po sa mga botante, ang isang matalinong botante ay ang pinipili yung mga kandidato na sumusunod sa patakaran, sumusunod sa batas. Sapagkat kung sa kasalukuyan pa lamang na hindi pa nananalo, hindi na sumusunod sa batas, anong aasahan natin na matinong paglilingkod nila kapag sila na ang nanalo sa ating pamayanan? Kaya po, matalino tayo dapat para sa kinabukasan. Alright, maraming salamat po, Chairman George Erwin Garcia ng Commission on Elections. Salamat din po. Opisyal na nag-umpisa ngayong araw ang election period at paghahain ng Certificates of Candidacy o COCs para sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE. Nagpaalala naman ang Commission on Elections na bawal ang premature campaigning pagkatapos maghain ng COC. Ito ang balita ni Dante Amento.
Nakakalungkot na gagamitin ng COMELEC ang kanyang kapangyarihan upang maparusahan yung mga lalabag dito sa ating gun ban, sa ating mga prohibisyon. Nagbabala ang Commission on Elections o COMELEC sa lahat ng mga tatakbo sa barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE na iwasang lumabag sa mga panuntunan na ipinatutupad ng komisyon. Ngayong araw ay nagsimula na ang election period sa buong bansa at ang paghahain ng Certificates of Candidacy o COCs natatagal hanggang sa darating na Sabado, September 2. Inaasahan ng COMELEC na aabot sa halos 2 milyon ang magpa-file ng COC. Meron talaga na maghahasik ng lagim, meron talaga na mamimili ng boto, meron talaga na hindi susunod sa mga patakaran. Kung kaya kailangan talaga namin ng PNP, ang AFP, ang Philippine Coast Guard, ang pinagsamasamang lakas ng lahat ng law enforcement authorities. Epektibo na rin ang gun ban hanggang November 29, 2023 sa buong bansa. Bawal ang pagdadala o pagbibiyahe ng mga baril o explosives na walang kaukulang pahintulot mula sa COMELEC, partikular ng Committee on the Ban on Firearms and Security Concerns. May mga COMELEC checkpoint na sa buong bansa. Maging obedient or kung wala namang pong tinatago, bakit magre-resist po? Ang pinag-iba ng gaganaping barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE ngayong taon sa mga nakalipas na halalan sa bansa, ngayon kasi kapag sila ay naghain na ng kanilang COC o Certificates of Candidacy tulad ng mga ito, agad na silang ikonsidera na kandidato. Ibig sabihin, sakop na sila ng mga ipinagbabawal ng COMELEC tulad na lamang ng premature campaigning o itong maagang pangangampanya dahil maaari silang madiskwalipika. Kabilang sa maituturing na premature campaigning ang paglalagay o pagdidikit ng campaign posters, pagsusuot ng damit na may mukha ng kandidato, bagamat walang sinasabi na iboto ito. Sakop din ang prohibition na ito ang paggamit ng social media. Ayon kay Chairman Garcia, kahit nasa pribadong ari-arian pa ang campaign materials, ay tatanggalin nila. Kakibat din ito ang posibleng reklamo na kahaharapin ng kandidato na may-ari nito at pagkadiskwalipika. Ito ay para sa address sa ating PNP, sa ating mga field personnel. Dapat tatanggalin ang lahat na nakapaskil, lahat na nasa mga tricycle, lahat na nasa pedicab, at bawal magdidikit, magkakabit ng kung ano-ano. Sa pagsisimula ng election period, nagkaroon ng kick-off ceremony at nag-ikot ang mga opisyal ng COMELEC sa venue kung saan isinasagawa ang paghahain ng kandidatura. Dagsa ang mga nagnanais tumakbo sa unang araw pa lamang. Aaminin natin, hindi namin ina-anticipate na ganito kadami kaagad na magpa-file ng candidacy sa unang araw. Subalit kumpleto naman yung aming mga forms, kumpleto naman yung aming mga dokumento na kailangan. At the same time, nakaset up naman at organized naman yung lahat ng ating mga tao. Inihayag ni Chairman Garcia na may insidente ng isang naghain ng kandidato para sa SK sa Manila na pineke ang detalye sa kanyang isinumiteng birth certificate upang palabasin na kwalipikado siya. Bukod sa hindi tinanggap ang kanyang COC, kakasuhan din ito ng COMELEC ng falsification of public document. Samantala, pinuntahan din kanina ng COMELEC ang Taguig Convention Center kung saan doon ang filing ng lahat ng barangay sa lungsod. Kasama na rito ang EMBO barangays na dating sakop ng Makati. Nilinaw ni COMELEC Chairman Garcia na hindi sila ililipat ng voting center o lugar at classroom kung saan boboto. Ito ay para maiwasan na rin ang kalituhan. May mga naghain na rin kanina mula sa EMBO barangay ng kanilang COC sa Taguig. Magkakaroon kami ng voter education na tinatawag namin dialogo para lahat maging malinaw sa darating na October, at least alam na ng mga botante yung bago nilang precinct number. Hopefully, sana wala po maging problema kasi kami naman po in good faith. Nagpunta po kami dito to file the necessary requirements na kailangan. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dinagsa ang unang araw ng filing ng Certificate of Candidacy sa isang mall sa Maynila ngayong araw. Nagpatagal naman sa proseso ang kulang-kulang na mga requirement ng mga naghahain ng kanilang COC. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Ang nakakaabala lang po kasi talaga sa screening namin, ang dami pong kulang. May pumupunta po dito, wala pang documentary stamp. May pumupunta po dito, kalahati lang ang napifill upan. Alas 3 na naghapon pero puno pa rin ang mga sinihan sa isang mall sa Maynila ng mga ibig maghain ng kanilang Certificate of Candidacy para sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan elections sa October 30. Ganito karami ang dumagsa sa unang araw ng kauna-unahang filing ng COC na isinagawa sa mga mall.
Bukod sa dami ng tao, ang isa sa mga nakikita ng COMELEC kaya tumatagal ang proseso ng paghahain ng COC ay ang mga kulang-kulang na mga dokumento gaya ng documentary stamp, hindi notaryado at hindi kumpletong pag-fill up ng COC. Dahil nasabay sa holiday ang unang araw ng filing, inaasahan na rin daw nila ang dagsa ng tao. Alas 12 ng tanghali ay nag-cut off na ang COMELEC pero tatapusin daw nila ang mga umabot sa cut off. So dumagsa po talaga ang tao. Although, in-expect po talaga natin na marami talaga. For District 1 alone, mga 6,000 plus ang in-expect natin na magsasubmit ng kanilang COC. Sa dami ng tao, nagkaroon din ng kalituhan sa pila papasok sa mga sinihan kung saan tinatanggap at pinoproseso ng COMELEC ang mga COC. Pero manageable naman umano ang problema sa pila. Ayon naman sa ating mga kababayan na dati nang nakaranas ng filing ng Certificate of Candidacy, mas maalwan sa mall kumpara sa dati sa mga COMELEC office isinasagawa ang filing. Unlike sa experience po namin noong nakaraan, kami po ay nakahandusay sa semento, kami po ay parang preso na nakapila sa gate bago pumasok sa COMELEC na kami punong-puno ng sikat ng araw, pawis, gutom. Tapos para kami mga busabos na naghihintay ng kala mo bibigtihin. Pero ngayon, iba yung dignidad na binigay sa amin ni Chairman. Napakaganda. Mas maganda po yata ngayon, ang tao nalalamigan, nagiginawahan, hindi po naaarawan. Tsaka hindi po tulakan, nasa ayos po yung pila. Siguro po dapat nilang gawin, mas lalo nilang bigyan ng tao ang proteksyon o kaya yung pamamalakad ng pila maging maayos. Dagdagan pa nila ang kanilang personnel dito po sa mall para po maging smooth sailing po ang takbo ng pila pagpapail ng COC. Pero kailangan lang pag-aralan pa at ayusin ang sistema sa pila para hindi magkagulo at malito ang mga tao. Ang District 1, 2, and 4 ng Maynila ang maaari lamang maghain ng Certificate of Candidacy dito sa SM Manila. 2 sinihan ang binuksan para sa mga maghahain ng COC. 2 sinihan pa ang ginawa namang holding area. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bahagyang lumakas ang bagyong Goring habang nasa silangan pa rin ng Luzon. Alamin natin ang latest sa ating panahon mula kay Ray Pelayon na nasa UNTV Weather Center. Ray, may pagbabago ba sa track nitong si Goring at posible bang bumalik ito sa pagiging super typhoon? Magandang gabi, Bernard, sa ating mga kasambay. Yung track ni Goring halos ganun pa rin, no? Nasa silangan pa rin siya sa East Philippine Sea. Pero ito ngayon ay nasa typhoon category pa rin. Medyo malikot yung kanyang lakas ngayon, lalakas, hihina. At kaninang alas 4 ng hapon, nasa 260 km to ang distansya nito sa Tuguegarao City sa Cagayan. Taglay ang lakas ng hangin 155 km per hour. Pagbugso, naaabot na sa 190 km per hour. Umikilos to paikot. Kung dati natin track ng Pag-asa, makikita natin nga na ito ay ilang araw pa na mananatili dito sa may East Philippine Sea. Paikot pa counterclockwise hanggang pumunta ito dito sa may pagitan ng Taiwan at ng Batanes. At posible, Bernard, tinitin natin kung ito ay maglalandfall dito sa mga isla ng Batanes by Wednesday or Thursday bago ito lumabas ng Philippine Area of Responsibility. Ang wind signal number 1 ay nakataas pa rin dyan sa ilang lugar sa Northern Luzon, particular sa Batanes, northern at eastern portion ng mainland Cagayan. Kasama na po ang Babuyan Islands at yung eastern portion ng Isabela. Nakakaranas pa rin po dyan ng mga pagbugso ng hangin. Pero ang mga lugar na mauulan ay yung Cagayan, Isabela at lalawigan po ng Aurora. Yung ibang lugar sa ating bansa, kasama na po dyan ng Metro Manila, ay makakaranas din po ng mga pag-ulan, lalo na po nasa kalurang bahagi ng Luzon at ng Visayas. Ay meron po tayo dyan mga kalat-kalat ng mga pag-ulan dahil po ito sa epekto ng habagat na pinapalakas po nitong bagyong si Goring. Samantala, meron po tayong panibagong bagyo nga na binabantayan. Ito po naman po ay ang pangalan po niya na ipapangalan pag po ito'y pumasok sa Philippine Area of Responsibility araw ng Miyerkules o Biyernes ay Hana. Ito na po ang pang-8
sakasakali na papasok sa ating PAR ngayong 2023. At sa kanyang forecast track, makikita din natin na ito ay dadaan dito lamang sa kanto ng Philippine Area of Responsibility. At hindi po ito, yan po yung forecast track po ni Goring. Yung si Hana po, yung papasok sa Philippine Area of Responsibility, ay ito po ay dadaan lamang po sa kanto ng Philippine Area of Responsibility. Probably by Thursday po ang pasok nito, baka makita po sila sa PAR nitong bagyong si Goring. Yan latest sa ating panahon. Balik si Bernard. Ray, posible palang magkita sa loob ng PAR itong si Goring at Hana kung papasok ng PAR, itong bagyong nasa labas ng PAR. Posible ba itong magsanib o makaapekto yung isa't isa para lalo pang mas lumakas? Based dun sa mga models, Bernard, napakalayo nitong distansya. Kung sa ngayon pa lang, 1,000 kilometro na ang distansya nito, dyan sa mahigit 2,000 ang kilometro ang distansya nitong bagyong si papangalan ng Hana, dyan sa may silangan ng Luzon. So, hindi sila magkakaroon ng interaksyon sa mga susunod na araw dahil tatahakin na ni Goring yung papunta ng area ng China, habang si Hana naman ay dito sa may southern part ng Japan, Bernard. Itong weekend, Ray, maraming binahang lugar sa may Cagayan. Ito bang mga pag-ulan hanggang kailan natin mararanasan, partikular sa kanilang lugar, lalo na't marami ng binahang lugar doon, Ray? Yung Cagayan, hanggang by Wednesday and Thursday, maulan pa rin dyan dahil yung pagkilos nitong bagyong si Goring ay didikit pa dyan sa may extreme northern Luzon. Plus, itong panibagong bagyo na ito, pag pumasok ito by Thursday sa ating PAR or by Wednesday, hahatakin din ito, palalakasin din yung habagat. Kaya tuloy-tuloy yung maranasin nating mga pag-ulan hanggang sa weekend, Bernard. Alright, magiging maulan pala ang pagbubukas ng klase sa ibang lugar ng bansa, Ray. Maraming salamat sa weather update ng Ray Pelayo mula sa UNTV Weather Center. Aabot na sa mahigit 2,000 mga pamilya o katumbas ng nasa halos 8,000 mga individual ang apektado ng bagyong Goring. Base sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, karamihan sa mga apektadong pamilya ay mula sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Calabarzon, Mimaropa, gayon din sa Western Visayas at Cordillera Administrative Region. Samantala, aabot na rin sa nasa 40 million pesos ang halaga ng pinsala na idinulot ng bagyo sa sektor ng infrastruktura. Habang patuloy pang nangangalap ng datos ang NDRRMC sa pinsalang dulot sa sektor ng agrikultura. Sa ngayon ay wala pa namang naitatalang casualty dahil sa epekto ng bagyong Goring. Nagdeklara ng class suspension bukas sa buong lalawigan ng Cagayan si Governor Manuel Mamba dahil sa bagyong Goring. Base sa abiso ng provincial government, suspendido ang klase sa lahat ng antas mula preschool hanggang kolehiyo, mapa-public o private school. Ang class suspension ay alinsunod sa rekomendasyon ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Bukod sa Cagayan, wala ring pasok sa lahat ng antas sa public at private schools ang Santa Cruz Occidental Mindoro, bunsod ng mga pag-ulang nararanasan dahil sa bagyo. Muling iginiit ng Armed Forces of the Philippines o AFP na dapat itigil na ng China ang marahas at mapanganib nitong aksyon sa West Philippine Sea. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner, dahil sa issue sa West Philippine Sea, maapektuhan ang usad ng ipinapanukalang joint exercise ng China at Pilipinas. Ito ang balita ni Nel Maribohok. Well, sa tingin ko mukhang malabo ng matuloy yung sinasabi nilang proposal nila na magkaroon ng joint exercises with us. Malabo pang matupad ang ipinapanukalang joint military drills sa pagitan ng Pilipinas at China. Ayon kay Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner, maging ang pagpapadala ng Pilipinas ng mga personnel o kadete sa Chinese military schools sa Beijing ay ihihinto muna. Ang lahat ng ito ay sa gitna ng patuloy na harassment ng China sa West Philippine Sea.
Ayon kay General Bronner, dapat itigil na ng Beijing ang mapanganib nitong taktika na ginagamit mismo sa karagatang sakop ng Pilipinas. Sa ngayon kasi dapat po talaga ay ihinto nila yung ginagawa nilang coercive and dangerous tactics, no? At yung pag-challenge nila sa atin. Every time we go there to the South China Sea to resupply our islands and our occupied features, no, like the Ayungin Shoal, ay parati nila tayong hinaharang. Sa ngayon, aabot na sa mahigit 400 foreign vessels ang nasa South China Sea at malaking porsyento nito ay mula sa China. According to the commander of Westcom, Admiral Carlos, he said about 85% of all of these foreign vessels in the South China Sea are Chinese. Samantala, nilinaw ng AFP Chief of Staff na walang partikular na target ang joint military drills ng Pilipinas, Estados Unidos at Australia. Itong mga ginagawa nating mga coalition or yung ginagawa nating mga joint exercises are not addressed towards one specific country. Kamakailan, mahigit 1,000 tropa mula sa Pilipinas at Australia, katulong ang Estados Unidos ang nakiisa sa amphibious assault exercise sa San Antonio, Zambales. Nel Maribujo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Narito naman ang mga balitang nakalap ng UNTV News Global Correspondents. Iatid ni Mariel Latosa from Perth, Australia. Mariel, ano ang pinaka-dinarayong tourist site sa Australia at gaano karami ang bumibisita taon-taon? Magandang gabi sa inyo dyan sa Pilipinas, Bernard. Batay nga sa 2019 statistics, ang Sydney, Australia ang most visited destination sa Australia para sa international at domestic travelers at tinatayang 16.1 million visitors ang dumarayo rito noong taon na iyon. Ang pinakatampok na dinarayo rito ay ang Sydney Opera House kung saan halos 10.9 million na katao ang bumibisita kada taon. Balik sa inyo dyan, Bernard. Sige Mariel, ibigay mo na mga balitang nakalap ng ating mga kasama sa iba't ibang panig ng daigdig. Nakalikom ng mahigit 7.1 million US dollars o 402.2 million pesos ang Trump campaign mula sa police mugshot merchandise nito. Bukod sa online store, humihingi rin ng suporta ang kumpanya ng Trump sa mga taga-suporta nito. Ito ang balita ni Justine Masakayan. Nakalikom si former US President Donald Trump sa kampanya nito sa halalan ng 7.1 million US dollars o 402 million pesos matapos ilabas ang kaniyang police mugshot sa Atlanta Jail, Georgia noong araw ng Huwebes, August 24. Karamihan sa pondo ay galing sa mga merchandise tulad ng t-shirt at drink cooler na may nakakunot na mukha ng dating Pangulo. Samantala, pinalaya si Trump ng magpiyansa sa kaso nitong planong i-overturn ang mga resulta ng halalan sa Estados Unidos noong taong 2020. Nahaharap din ito sa 3 iba pang mga akusasyon habang nangangampanya para sa 2024 US election. Itinanggi naman ng dating Pangulo ang lahat ng paratang at sinabing ang mga kasong laban sa kanya ay politically motivated. Gayunman, nakapukaw ng atensyon at tila nagpasigla sa mga taga-suporta ni Trump ang pangyayari kung saan nakalikom ng aabot sa 20 million US dollars na halaga ng pondo sa loob ng 3 linggo. Ito ay mula ng akusahan si Trump sa mga kaso ng kaguluhan sa Georgia at Capitol. Nag-post din si Trump sa X na dating kilala bilang Twitter sa unang pagkakataon mula noong January 2021 at ibinahagi nito ang kaniyang mugshot. Nangyari ito matapos nakuhanan ng larawan ang dating Pangulo sa kulungan ng Fulton County kung saan sumuko ito at nagbayad ng $200,000 para palayain habang naghihintay ng paglilitis. Justin Masakayan, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Tutol ang mga residente sa Hallstatt, isang maliit na bayan sa Austria laban sa mass tourism. Isang World Heritage Site ang Hallstatt na mayroon lamang mahigit 700 naninirahan, subalit bumibilang naman sa 10,000 ang bilang ng mga bisita araw-araw tuwing high season. Nananawagan ang mga residente na limitahan lamang ang bilang ng daily tourists at ipagbawal ang tour buses paglagpas ng alas 5 ng hapon local time. Bagaman nakabubuti sa ekonomiya ng Hallstatt ang turismo, may ilang locals ang nagsasabing napakarami ng bumibisita sa kanilang bayan. Curse of 35. Ito ang pangalang ibinigay para sa mga empleyado na natatanggal sa trabaho dahil sa kanilang edad sa mga major tech companies. Subalit kumakalat na ito sa buong China. Hindi mabilang na job listings sa bansa ang nagsasabing hindi dapat lumagpas sa edad na 35 ang mga nag-a-apply sa trabaho sa kanilang kumpanya. Kaya naman nahihirapang humanap ng trabaho ang mga millennials sa China at ang ilan ay umaasa na lang sa pagkakaroon ng part-time jobs. At kamakailan naging mainit din na usapan sa social media ang pagtanggi ng mga hostels sa China sa mga edad 35 pataas dahil sa safety concern sa pag-akyat sa bunk bed nito. Subalit ayon naman sa isang mambabatas na si Jiang Sheng, ang diskriminasyon na ito ay lagi nang umiiral sa mga workplace. Isa din anyang kawalan ito para sa mga employer kung tatanggi silang tanggapin ang mga experienced workers na ito. Nananawagan ng ilang US senators na magsagawa ng election si Ukraine President Volodymyr Zelensky sa 2024. Ngunit ayon kay Zelensky, maraming dapat isaalang-alang upang maisakotuparan ito. Ito ang balita ni Early Briones. Financial support, pagsang-ayon ng mga mambabatas, tulong sa overseas voting at pagpunta ng mga voters sa mga polling stations. Ito ang ilan sa mga dapat isaalang-alang upang makapagdaos ng botohan sa Ukraine sa taong 2024. Ayon kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Ayon sa Ukrainian Constitution, inaasahang magaganap ang susunod na presidential election sa March 2024. Subalit kailangan ang tulong ng mga mambabatas na irebisa ang batas dahil hindi maaaring magsagawa ng eleksyon sa ilalim ng kasalukuyang umiiral na martial law. Bukod dito, ayon kay President Zelensky, kinakailangan niya ang suportang pinansyal ng Western countries, particular na sa USA at Europe, upang matulungan ang bansa sa pangangailangang pinansyal nito. Tinatayang nasa $135 million o nasa 7.6 billion pesos ang kinakailangan ng Ukraine sa normal na eleksyon. At sinabi ni Zelensky na maaaring mas malaki ang kailangan nilang gamitin dahil sa kasalukuyang sitwasyon. Dagdag pa ni Zelensky, hindi niya gagalawin ang pondong itinakda na pambili ng armas at ibigay upang maidaos ang eleksyon. Early Briones, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa Australia, ako si Maria Latoza. Magandang gabi. Malaking hamon hindi lamang para sa mga magulang at guro kung hindi maging sa mga bata ang unang araw ng pasukan. Bukod sa mahihiwalay sila sa kani-kanilang mga magulang ng ilang oras, bagong environment at bagong mga tao sa paligid ang kanilang makakasama, kaya madalas maraming bata ang umiiyak. Alamin ang ilang tips na pwedeng gawin upang maiwasan ang separation anxiety ng mga bata sa unang araw ng pasukan. Ito ang balita ni Gladys Tuwabi. Mga batang umiiyak at ayaw bumitaw sa magulang. Ganito ang karaniwang eksena sa unang araw ng pasok sa mga eskwelahan. Kung tayo ngang matatanda, minsan ay naninibago pa at hirap mag-adjust sa panibagong environment, lalo naman ang mga bata. Ayon sa kindergarten teacher na si Teacher Eugene Gazingan Abracia ng Kapitan Eddie T. Reyes Integrated School sa Taguig City, malaking tulong kung maihahanda na sila ng mga magulang bago pa mismo ang pagbubukas ng klase.
So proper mind setting from their homes is the best way on how to mentally prepare them as the school year opens tomorrow po. Ano-ano nga ba ang pwedeng gawin ng mga magulang para maiwasan ang separation anxiety o ang pag-iyak ng mga bata sa unang araw ng klase? Tip number 1, school familiarization. Makabubuti kung ipapasyal na ang mga bata sa paaralan bago pa ang pasukan. Isama ang mga bata during enrollment o kaya naman kapag Brigada Eskwela Week. Sa pamamagitan nito, makikita na nila ang kanilang magiging classroom at teacher. Hindi na sila maninibago at magiging pamilyar na sa makakasalamuhang tao at sa lugar na pupuntahan sa unang araw ng klase. Tip number 2, put a proper mindset on them. Kausapin at ipaliwanag sa bata kung bakit kailangang pumasok sa paaralan at ang mabuting idudulot ng pag-aaral. I-mindset rin sa kanila na ilang oras lang sila mananatili sa paaralan at i-assure na hihintayin sila sa oras ng uwian. And let's promise that sa uwian or during dismissal is that we are there sa gate. Kasi one factor also po na matatakot silang pumasok sa school is pag uwian, they will not see you there waiting or na-late kayo ng pagsundo. Magkakos po yun ng trauma and fear sa kanila. And then next time, they don't want to go to school anymore. Tip number 3, give them a comfort item. Padalhan ng mga bata ng mga comfort item para hindi lahat na nararamdaman nila ay bago. Tulad ng paboritong laruan, upang maramdaman nilang may kasama pa rin sila sa pagpasok ng classroom. Tip number 4, huwag gamiting panakot si teacher. Iparamdam sa mga bata na ang mga guro ang siyang mag-aalaga at titingin sa kanila habang sila ay nasa classroom. Pwede po bang makiusap kaming mga teachers na wag niyo po kaming ipapanakot na sige ka, pag di ka pumasok magagalit si teacher. Naku, wag po, kasi yung fear po ng mga bata at yung maiisip nila na teachers are scary, teachers will get mad. So iparamdam po natin sa kanila that teachers are also one of the people who love and will take good care of them while they are inside the classroom because we are their second parents in their second home, which is the school. And tip number 5, bigyan ng motivation o support ang mga bata. Makatutulong ang pagbibigay ng small rewards sa mga bata after school, gaya ng pagbili ng favorite snacks. Ang pagpapakita ng positive reinforcement sa mga bata ay makakahikayat sa kanila para mas maganahan pang pumasok at mag-aral. Sabi nga nila, make learning fun and exciting at maa-achieve lang ito kung tayong mga magulang ay makikipagtulungan sa mga guro. Kaya habang nasa tahanan pa lamang, mahalaga ang proper mind setting upang makondisyon na ang mga bata ngayong pasukan. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa taas ng mga bilihin at hirap ng buhay, may ilang magulang na hindi kayang bilhan lahat ng mga bagong gamit ang kanilang anak. Marami sa kanila nagre-recycle upang makatipid. Ito ang balita ni Bernadette Pinoy. Lahat po yan, magagamit pa talaga siya. Kunting ayos lang, cover lang, design lang ng konti, magagamit na nila. Papasok na bukas ang mga anak ni Nanay Cheryl Love sa Grade 5, Grade 4 at Kinder 2, kaya nakatanggap na sila ng tig-5 notebook at ilang school supplies mula sa kanilang barangay sa Caloocan City. Pero dahil kulang pa ang mga ito at wala silang budget pambili, naisip ni Nanay Cherry na ipunin ang mga hindi na nagamit na pahina ng mga lumang notebook at sa pagsama-samahin at hatiin uli upang makabuo ng bago. Hindi na rin muna sila bibili ng bagong school uniform. Kasya pa naman. Tapos yung sa Kinder 2 ko, yung sa kuya niya, yung nilitan ng kuya niya, sa kanya ko na naipasa. Kaya hindi ko na kailangan bumili. Ganito rin ang diskarte ni Nanay Melissa Dungka, kaya notebook at ballpen lang ang binili niya sa Divisoria para sa mga anak na papasok ng Grade 9 at Grade 4. Sa kanilang anya sila bibili ng iba pang gamit kapag nagkaroon na siya ng extra budget. Nire-recycle ko na lang yung natira niya. Ganun na lang po gagawin namin. Sa pag-iikot ng UNTV News team sa Divisoria, tumaas na naman ang presyo ng school supplies kumpara noong mga nakaraang linggo.
25 pesos na ang presyo ng isang pirasong notebook mula sa 20 pesos. 60 to 65 pesos rin ang mga papel depende sa size mula sa dating 50 pesos. Ang 10 pisong presyo ng ballpen dati, ngayon ay 15 pesos na. 65 pesos na rin ang presyo ng Crayola mula sa 45 pesos. Habang 450 to 480 pesos ang presyo ng mga school bags mula sa 380 pesos. Ang mga school shoes naman na pang-elementarya ay nasa 380 pesos na mula sa 280 pesos. At ang school shoes na pang-high school ay 480 pesos na mula sa 380 pesos. 300 pesos ang presyo ng isang kindergarten set mula sa dating 250 pesos. Habang 300 to 120 pesos naman ang presyo ng polo at pants depende sa laki. Ayon sa ilang nagtitinda, hindi na sila magtataas pa ng presyo at inuubos na lang ang mga stock ngayong araw. Hindi na magtataas kasi last na rin to. Parang pinapaubos na lang namin, binibigay na lang namin. Kung tumatawad sila, binibigay na lang namin sa mga gusto nilang presyo para makabili na rin sila kasi paubos na rin naman. Dinaraksa po kami ng mamimili. Lalong-lalo na sa school supplies, sapatos at saka mga bag. Hindi naman mahalaga kung bago o luma ang gamit sa eskwela. Ang importante ay laging maging handa sa pagpasok sa paaralan at magsumikap na matuto upang magkaroon ng magandang kinabukasan. At bilang regalo na rin sa pagpupursige ng ating mga magulang na tayo ay mapag-aral. Bernadette Hinoy, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Sumampa na sa mahigit 22 milyon ang bilang ng mga estudyanteng nagpa-enroll para sa school year 2023 to 2024. Sa datos ng Department of Education, as of August 27, 2023, umabot na sa 22,381,555 ang kabuuang bilang ng mga nagpa-enroll para sa darating na school year. Pinakamarami sa mga nagpatala ay mula sa Calabarzon Region na mayroong mahigit sa 3 milyong mga estudyante. Sinusundan ng Central Luzon na mayroong mahigit 2.5 milyon at higit 2.4 milyon naman sa National Capital Region. Habang naitala ang pinakamababang bilang ng enrollees sa Cordillera Administrative Region na umaabot sa mahigit 300,000 mga estudyante. Bukas ay nakatakda ang muling pagbubukas ng klase para sa lahat ng mga estudyante sa public elementary at high school. Maging bayani sa sariling pamamaraan. Ito ang panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga Pilipino sa paggunita ng National Heroes Day ngayong araw. Binigyang pagkilala rin ni PBBM ang ambag ng mga ordinaryong manggagawang Pilipino. Ito ang balita ni Nel Maribohok. Nagbigay pugay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Tomb of the Unknown Soldier sa libingan ng mga bayani sa Taguig City. Pinangunahan din niya ang pag-aalay ng bulaklak dito. Ayon kay Pangulong Marcos, maaari ring maging bayani ang bawat isa. Sa pamamagitan ng simpleng paggawa ng kabutihan ay maipapakita na ang kabayanihan ng isang tao. Heroism is not only to be found in the grand battles and struggles, it also resides in the simplest acts of kindness, of empathy, solidarity that not only move hearts, but also influence minds and actions and change lives for the better. Sa paggunita ng Araw ng mga Bayani, kinilala ni Pangulong Marcos ang ambag ng mga Pilipino na nasa loob at labas ng bansa. Pangunahing binigyang pugay ng Pangulo ang mga ordinaryong manggagawa na hindi lamang ang sariling pamilya ang tinutulungan, kundi ang buong bansa, gaya na lamang ng mga magsasaka at mga guro na nagsusumikap magtrabaho kahit mababa ang sweldo. It may be the Filipino farmer who prevailed over harsh weather and economic conditions to ensure a successful harvest that he might feed his countrymen. There is also, of course, the Filipino teacher who, in spite of a meager pay, strives not only to be a good educator to our youth, but a patient and persevering
servant of government and of the people in many various activities outside of their strict job description. Hindi rin kinalimutan ng Pangulo ang mga manggagawa tulad ng healthcare workers na humarap sa pandemya at overseas Filipino workers na nag-aambag ng malaki sa ekonomiya ng bansa. Inihalimbawa rin niya ang namayapang si Migrant Worker Secretary Susan Toots Ople na maituturing na isang bayani. And she is a perfect example of what true heroism can be. But she tirelessly dedicated the better part of her life to promote the welfare of our modern-day heroes. Sa huli, nanawagan ng Pangulo na huwag kalimutan ang mga bayaning nagbuwis ng kanilang mga buhay, maging ang mga unsung heroes na nagbigay kontribusyon sa ating bansa. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Matapos ang digital streaming Wish Date Solstice sa YouTube channel ng KDR Music House kagabi, ramdam na ramdam ng mga wisher ang bittersweet emotion lalo na sa mga linyang binitawan ng mga bida. Samantala, umabot sa top 7 trending sa Pilipinas ang hashtag Wish Date Solstice sa Twitter world. Narito ang report ni Gladys Tuabi. This is the hardest I ever needed to endure. One that breaks my heart into pieces. I wish I could stop the clock from ticking and stay in this moment. This way I don't need to go, and we will have infinite time together. Damang-dama ng mga wisher ang bawat eksena ng short film na Wish Date Solstice. At sa digital streaming kagabi, kanya-kanya silang paraan upang masigurong wag miss ang short film. Mayroong kinareer ang pagsiset up para ma-experience ng husto ang cinema feels of viewing. Mayroon din namang matyagang nanood sa mobile devices. Kahit nasa train station, wag lang ma-miss ang kapanapanabik na mga eksena. Today will be forever etched in my heart. Not to be forgotten. Basta, lagi mo nga alalahanin na mahal kita. I love you so much. Thank you for today. This is the longest and happiest yet for me. Gusto ko ito maalala habang buhay. Iba't ibang reaksyon din ang ipinakita ng wishers mula sa kanilang napanood na short film at napakinggang awitin mula sa kanilang mga paboritong OPM artists. No wonder, umabot sa top 7 trending sa Twitter ang hashtag Wish Date Solstice, eksaktong 8:30 ng gabi. Mapapanood ang replay ng short film sa YouTube channel ng KDR Music House. At huwag na rin kalimutang mag-subscribe dahil malapit nang maabot nito ang 100,000 subscribers. Can love be forgotten? Annabelle, despite her illness, remembers all the love she has for Rolly and Lana. At her last breath, they were the only memory she wants to take in the afterlife. Memories may be lost, but the heart never forgets. Gladys Tuabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dagdag kaalaman po, ngayong araw pa'y ginugunita natin ang araw ng mga bayani. Pero hindi niyo po ba natatanong kung paano nagiging bayani ang isang tao? Alam niyo po, walang batas na nagtatakda upang ang isang tao ay maging bayani.
Pero mayroong mga qualifications para ituring na isang national hero ang isang tao. Ang isang bayani po ay isang tao na nag-alay ng kanilang buhay para po sa ating kalayaan. Noong 1993, bumuo si Pangulong Fidel Ramos ng National Heroes Commission. Sila po ang magre-rekomenda kung ang isang tao ay dapat maging pambansang bayani. Ang ilan sa kanilang kriteria ay dapat ang isang bayani magkaroon po ng malaking ambag sa kalayaan. Ang isang bayani nakapag-contribute sa ating buhay upang maging malaya tayo bilang isang bansa. Ang isang bayani dapat nakapag-ambag sa kalidad ng buhay ng lahat ng tao sa isang bansa. Noong 1995 po, 9 na Pilipino ang inirekomenda ng National Heroes Commission bilang pambansang bayani. Kabilang po dyan sina Jose Rizal, Andres Bonifacio, Emilio Aguinaldo, Apolinario Mabini, Marcelo H. Del Pilar, Sultan Dipa Tuan Kudarat, Juan Luna, Melchora Aquino at Gabriela Silang. Sa kanilang rekomendasyon, hindi po na-aksyonan sa kabila ng rekomendasyon na yan, no? Dahil pagmumulan doon ng debate dahil sa mga historical controversies. Para po sa inyo, ano ba ang qualification ng isang pambansang bayani? Sana po may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Maganda yung iniwan na tanong ni Mon Hokson doon sa kanyang what. Ano ba ang batayan para maging isang bayani ang isang tao? Ikaw ba, Bernard, para sa'yo, ano ang pwedeng maging batayan? Well, siguro pasok din yung sinabi ni Mon. Yung may malaki kang kontribusyon para sa bayan, yung naglingkod ka ng walang masamang interes. Kumbaga, bukal sa kaloob mo. At kumbaga, hindi mo naman kailangang maging maimpluwensya, mayaman. Sa simpleng paraan, kahit yung sabi nga, maliit na bagay na gumagawa tayo ng mabuti, isang paraan na rin yun ng pagiging bayani sa maliit na paraan. Correct, oo. Yung siguro yung sinasabing batayan ni Mon kasi national hero yung pinag-uusapan. Pero tama yung sinabi mo, no, we can all be heroes sa maliit na paraan, yung maliit na pagtulong. Alam mo, yung ano nga lang minsan, yung sumusunod ka sa batas kahit walang nakatingin sa'yo na authority. Yan. Oo, yung mga ganung bagay na susundin mo kahit walang nakatingin sa'yo, you can consider that as pagiging hero or nationalistic na rin. Dahil pagpapakita yun na mahal mo yung bansa mo at yung mga bata sa bansa ninyo. Oo, tama yun. At nagsisilbi kang isang magandang ehemplo. Correct. Lalo na sa mga kabataan. Oo naman. Kaya Happy National Heroes Day sa buong bansa. Pero Bernard, ang daming napag-usapan ngayong araw, no? Si OSIS, pasukan na ng klase, hindi ba? Oo. At gun ban. Gun ban as well. Speaking of gun ban, ito is yung unang isyong ating pag-uusapan, yung tungkol sa baril naman ng nag-viral the video. Yung retired police. Correct, oo. Dahil binawi na po yung kanyang lisensya dyan sa pag-own ng firearms. Sabi po ni Irandel, tama ba yung pagkakabasa natin, no? Yung paglalabas pa lamang ng baril kahit hindi tinutok, pagbabanta pa rin yan sa kapwa. Oo. Tama, no? Kapag once na maglabas ka na gano'n, considered na nga siya na threat. Kinasap Oo, bukod sa pagkakasa. Parang alam ko nga, hindi ako sure, hindi naman tayo abogado, pero parang tama yung sinabi ni Erendel na once pakitaan mo, pwede na siyang i-consider na threat talaga. Sabi naman ni Oren Salvador, sana po busisiin po natin ang mga iboboto sa barangay. Dapat malawak ang pangunawa sa sitwasyon ng bayan. Huwag yung gagamitin lang ng mayor para sa next national election. Oo, nako, sana nga. Magandang paalala yan Oo. Dapat maging mapagbusisi tayo dun sa ating ilalagay ng mga opisyal. Oo. Diyan nagsisimula di ba? Sa barangay talaga nagsisimula. So dapat kung gusto niyo ng kalidad, maayos sa serbisyo sa barangay, umpisahan natin sa pagpili ng tamang leader, hindi ba? At least yung mga taga-barangay, kilala naman nila yung mga tumatakbo na yan dahil nasaksihan nila kung paano gumagalaw na yung mga yan. Oo,
Tsaka sana yung mga mapipili po ninyo na mga officials ay palagi nakangiti pag pumupunta sa barangay. Kasi minsan, di ba, ewan ko ako lang ba yun, pero minsan nakakaranas ako na pag meron tayo na pupuntahan na barangay hall, parang pagod na pagod agad kahit umaga pa lang yung mga tao. So, dito po mag-uumpisa, please vote wisely. Sabi naman ni Pepe, please, hanggat nagbebenta ng boto ang mga tao, mahihirapan tayo magkaroon ng matinong mga kandidato. Yan. Paano ba bentahan ng boto ngayon? Ano? Iba na kasi ang pamamaraan ngayon eh. GCash, yung mga cameraman natin, ay mahirap pag GCash, may may paper trail, hindi ba? Makikita. No, matitrace pa rin yun. Oo, tansya ko pa rin yan siguro. Kaliwaan pa rin siguro, sobre-sobre. Pero sana wala, no? We're hoping sana wala. Sana. Kasi pag-ugatan niya na di magandang alam na natin, pangyayari. Tama. Samantala, sa iba namang puto, sinasabi mo nga kanina, tungkol naman to sa pasukan, sa separation anxiety. Sabi ni Nete Pangilinan, ngayon meron ng orientation na para sa mga bata lang, para sa familiarization sa school at sa mga classmate na first nila ma-meet. Yun. Maganda nga yun, ano? Tama. Nung bata ako, gano'n na gano'n ako, Bernard. Nakikita ko sa video na naglulupas sa'yo. Ganun ba? Oo, nung bata ako yan. Ganyan din ako. Nung panahon ko kasi, hindi ko alam kung may mga ganyang programs na kasi. So, alam na ninyo yung kaedaran natin, no? Pero wala pang ganyan, yung parang familiarization na sinasabi nila, wala pa. Sa school. Ako kasi bago pa man pumunta mag-aral, medyo napapasyal na ako sa school. Dinadala ka na ng parents? Hindi. Ako layas ako. Ikaw lang mag-isa talaga. Layas ako kasama yung mga bata. Layas ako. Kaya familiar na ako sa school. Okay. Kasi malaki school ground namin eh. Tsaka baka walking distance lang sa inyo. Walking distance lang. Okay. Pero kung hindi walking distance, huwag niyo pong payagan yung bata na pumunta mag-isa doon sa school. Pero maganda yun, ano? Yung ganung program na bago pa man yung mismong araw ng pasukan, nagiging pamilyar yung mga bata. Meron na silang, meet and greet sa mga magiging classmate nila, nagiging nababawasan na yung anxiety. Correct. Ayan. Mas nagiging excited silang pumasok. Oo. So, good luck po sa mga papasok sa unang araw ng pasukan. Para naman, eto na, yung ating isa-shout out, no? Ngayong gabi, ngayong Monday evening, sa mga bago nating kausi na sina Blink Blue at Hello Sync. At gusto ko rin batiin, Bernard, kasi lagi itong nanonood, si Miss Nancy Reyes ng Bakeology sa Bataan. Ako lagi nanonood sa atin yan. Maraming salamat po sa panonood. Ayan, happy viewing po sa inyo. Parang narinig ko, nagbulong isa doon. Magkano daw baon mo nung bata ako? Nung elementary, magkano baon? Maliit lang. Parang, kasi may baon naman akong kanin. May baon ako. Pero parang 20 pesos lang yata yung... Wow! Malaki ba 20 pesos? Hindi. Maliit lang yun. Yayamanin. Hindi. Sabi nga, hindi, yayamanin. Maliit yun. Parang ang ice cream lang yun. Ang baon ko nun, hindi ako nagkakamali. Ano? Kasi walking distance naman. Oo. 250 yata. Weh. Maghapon pa yon. Natitira pa yon. Wag na niya tanongin yung taon. Pero yun, natitira pa yon kasi sinisave ko. Baka overpriced pala doon sa school namin. Pero hindi, yung 20 pesos kasi nabibili ko lang nun ice cream pang dessert ko lang talaga. Kasi may baon naman ako. Kami nun, yung tinapay na malaki nun, wala pang piso yata, piso. Oo. Depende sa kasi yan, panahon ng mga bilihin. Huwag nyo na po itanong kung ano, pero malalaman nyo naman more or less kung magkano bilihin nung panahon namin. At tuloy po natin, shoutout kina Skylark Fan at kay Marina Luisa R. Alfaro. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa aklat ng unang Juan, Kapitulo 2, versikulo 5 na nagsasabi, datapat ang sinumang tumutupad ng kanyang salita. Tunay na sa kanya ay naging sakdal ang pag-ibig ng Diyos. Dahil dito'y nalalaman nating tayo'y nasa kanya. Naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan.
Kayo makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang gabi.